Hi everyone! Pupunta kami ng farm today. Siguro nasa alas 6 ng umaga ngayon mga ka-farm bill. Naglalakad lang kami kasi pupwede naman sana dumaan sa kabila. Ang nyari kasi maputik sa ngayon kasi gawa ng ulan mga ka-farm bill. Kaya naglalakad na lang kami. Although medyo malayo-layo sa siguro nasa mga 30 minutes or more than 30 minutes. So, okay lang, wala namang anuman kasi patag namang dadaanan namin. Babaybayin lang namin tong ilog. Siguro mga nakasampung ilog pero iisa lang yan mga ka-farmville. Tatawid lang kami kung kailangan at saka maaga pa naman so hindi naman ganun kainit pa. So, okay lang na maglalakad. So, anyway, kung napapansin nyo, may dala kaming kaldero, may kanya kaming bitbit na bag, kasi dyan ang nilagay namin yung kaming pagkain, snacks, at saka iba pang mga kagamitan na kailangan namin doon mga ka-farm bill. So, diyan sa time na yan medyo nag-iisip na ako kasi kung tutuloy ba kami o hindi kasi medyo makulimlim na naman baka mamaya umulan naman sa wala naman kami gagawin doon, sayang din naman yung oras at saka araw, lalo na sila na nagtatrabaho, siyempre gusto nilang kumita, saka isa pa din yung bang pag-uwi namin baka babaha na naman, mataas ang ilog. So, isa din niya parang hassle sa amin pag mataas ang ilog. So, yun nakarating na kami mga ka-farmville kaya dyan, nagpahinga muna kami. So, nung dumating kami mga ka-farmville, kani-kani na lang. Siyempre, nagluto muna ako ng pang-snack nila para mamaya. Tapos, yun, pinalikan ko sila. Yun na sila, mayroon na silang nagapas na mga damo. Tapos, ako naman mga ka-farmville, nag-iisip muna ako, sabi ko sa sarili ko, ano ba to? Kakayanin ba? Kasi mukhang hindi naman talaga, afford yung budget. Siyempre, ngapa-ngapa ka muna kasi wala naman akong enough knowledge about farming, mga ka-farm bill. Kaya nagtatanong ako sa mga gumagawa dyan kung anong gagawin ko. Noong umpisa talaga, siyempre nagpapagapas ako dyan. Tapos nagpagapas ako, sabi hantay ng 2 buwan, depende sa araw kung kailan tag-init para tuyong-tuyo na talaga yung dahon. Pag matuyo na siya mga ka-farm bill, saka naman siya susunugin. At pagkalipas ng ilang oras, binalikan ko mga ka-farm bill kung gaano na talaga kalaki ang kanilang natapos. At saka iikutin natin mga ka-farm bill kung ang kabuuan nitong aking mga pinagapas sa kanila, yung pinagawa. Tara mga ka-farm bill, samahan nyo ako. Ikutin natin ang kabuuan sa aking pinagawa sa kanila kung gaano ba talaga kalaki ang kanilang natapos sa ngayon. Actually, hindi pa naman ito ng kabuuan talaga ng buong area. Yun sa kaya muna ng budget ko mga ka-farm ang aking pinatrabaho sa ngayon. So, yan na siya. Yan, pupuntahan natin. Papuntahan tayong baba. Kung napapansin nyo yung mga ka-farmville, yung mga saging na pinatanim ko, mayroon na siyang mga dahon. Saka, makita yung talaga na yung mga matataba na siya, kahit bagong tubo pa lang, kabubuhay pa lang yung mga ka-farmville. Makita yung talaga yung saging na talang buhay na buhay na. Kung napansin niyo mga ka-farmville, may malalaki na dyan sa likod, dun sa may dulo. Kasi yung pagbukas namin dyan, after namin siya sinunog, yung pagkaulan niya, may tumubo na ganyan. Kumbaga, may mga saging na siya dati after how many years. Nakakatuwa lang kasi yung saging, yun na nagkadahon. Hindi lang nakabuhay, gawa ng daming damo. Ito, ililipat pa to tatanggalin to kasi nasa ibabaw na niya. Pag ganyan, dapat ililipat na siya para panibago. So ito na mga ka-farmville, tuloy na natin, pupunta natin yung puno ng mangga na yun, nakita niyo yun. Doon tayo pupunta yung banda para makita natin ang lawak ng kanyang area. So kung napapansin yung mga ka-farmville, yung puno ng niyog talagang green na green na yung mga dahon. Compare natin before, yung kabago lang natin siya pinatrabaho, yung halos isang puno, 3 tangkay lang natira, tsaka napakadilaw ng dahon. Hindi talaga siya green, gawa ng kapal ng damo. Nakapanghinayang nga mga farmil kasi 'di ba hindi biro magpalaki ng isang puno ng niyog. Aabutin mo muna ng ilang taon bago yan magbunga. So wala na tayong magagawa mga ka-farmil kasi after natin siya sinunog, pati siya hindi na siya nakasurvive. So anyway mga ka-farmil yan, areas ko sa likod, yan yung sinum ko muna para makita nyo pati dyan may mga tanim na sa mga farmville nga mga saging. Yung likod ko dyan, yung area na yan hanggang dyan, kabuuan yan sa mga binatrabaho ko. Pero yung sa kabila na hindi pa nalinis,
sa akin pa din mga ka-farm bill. So yan, puno ng kamansi, magbunga na siya ng malalaking bunga talaga. Siguro natuwa siya kasi nalinis na lahat ng vitamins nakuha na niya. Wala na siyang kaagaw sa vitamins. Kamansi tawag yan sa amin mga ka-farm bill eh. Kung mamunga siya, malaglag yan sa lupa, saka kunin mo yung mga buto, yun saka mo siya ilaga. So anyway, yan ang aking mansyones. Sa gilid niyan, yan ang mga saging na nung bukas ko sa sa pinatrabaho ko siya mga ka-farm bill, may mga tumubo na mga saging pagkatapos nung umulan after ko siya sinunog. Hindi ko na talaga siya pinatanggal mga ka-farm bill kasi naisip ko diyan ako kukuha ng mga pangtanim din ng mga saging. So hindi na ako magbabayad, hindi na ako magsuhol ng paghanap na naman ng panibagong binhi para sa saging kasi malapit lang diyan. Kasi hindi biro magpatanim ng saging dito sa amin mga pa-farm bill. Pag sa kanila yung pananim, yung yung binhi, saka sila ang magtanim, 15 pesos ang isa. So imaginein mo sa 100, babayaran mo sa kanila is 1.5. So kung makailang ilang 1,000 puno ka, so magkano din aabutin nun? So hindi talaga biro mga ka-farmil mag-farm kasi gawa sa gastos, yung time mo pa, yung pagod, hindi na lang naman na lang ilantala yung pagod. Siyempre, kung gusto mo talaga ang trabaho mo, yun ang talagang pangarap mo sa buhay. Pero kung iisipin mo talaga, kailangan mo talaga ng budget, pang finance dyan sa gusto mong mangyari kung magfa-farm ka. So, kung napansin niyo mga ka-farm bill yan, yung nakahiliran yan, ang ganda tingnan, di ba? Kung isa-isahin mo yan, halos ganyan ng bawat piraso ng saging, buhay na talaga. Napakasarap sa pakiramdam na nakikita mo na yung pinaghirapan mo, talang nagbunga na yung pinaghirapan mo mga ka-farm bill. Hindi naman sa ngayon pa, siyempre darating din ang panahon may mga proseso pa yan eh. Kaya lang, siyempre naumpisahan mo na, alam mo talaga na magandang papatutunguhan ito. Ang mga family yan na nga pala malapit sila matapos. So maya maya titigil lang sila para mag snack na naman. Hapon na yung mga farm bill nga pala, hapon na to. Mga siguro mga badang alas 3:30 na yan. Kasi alas 4 ng hapon, titigil na yan sila. Siyempre pagkatapos yan mga ka-farmel, pahinga muna, tapos mag-snack muna sila. Kasi maglalakad na naman kami ng 30 minutes. Tapos tatawid na naman kami ng mga ilog-ilog. Kaya talagang hindi ibiro mga ka-farmel. Anyway, sabi ko nga, isang linggo, isang bisis lang kami nagpupunta dyan, nagtatatrabaho kasi rumarakit na naman ako ng maghanap na naman ako ng panggastos. Pero alam ko mga ka-farmer, ngayon lang to eh. Ngayon lang to nga, umpisa lang talaga. Kailangan mo talagang gumasos. Ganun talaga. Talagang pagtyaga ka talaga. Tyagaan mo talaga maka-farm bill. Kasi pag magbunga na lahat yung mga yan, siyempre makakaluwag-luwag ka na. Ngayon makapag-project ka na naman panibago. So yung napapansin mga ka-farm bill, yung sa gilid yan, nga, hindi ko pa talaga napalinisan. Lalo yung bandang baba, yung bawat gilid, hindi pa mga pagitan. Paglalaan ko muna ng panibagong budget kasi mga 5 hektarya ito mga ka-farm bill eh. Ganun kalaki yung area kung nakuha ko. Kaya siguro sa sunod pag magka-income na ako saka na naman ako panibagong magbubukas na naman ako kabilang area para hanggang sa matapos ko yan talaga mga ka-farm bill kasi bala ko talaga punuin ko ng niyog yan. Pero sa ngayon wala pa naman ang kung masyadong income, saging muna para magka-income ako while nagpapatubo tayo ng mga niyog, tatanim na naman natin dyan. Kasi kailangan mo rin ng binhi ng niyog, hindi naman basta-basta. Kailangan magbinhi ka muna. Mayroon akong konting i-share sa inyo mga ka-farm bill. Dati talaga, before ako nag-start yan, pinag-isipan ko naman talaga kung tutuloy ba ako. Kaya lang nangibabaw yung yung talagang mithi na magkaroon talaga ng farm. Kasi yung sabi ko dati nga, sabi ko pag magkaedad na ako, gusto ko magkaroon ng farm kasi gusto ko mag-relax na lang ako. Saka ang farm kasi mga ka-farm bill, kumbaga sa akin yun eh, isang malaking achievement or isang malaking investment talaga sa akin yan. Lalo na kung may mga tanim ka na. So para sa akin parang reward ko na sa sarili ko to for how many years na doon lang ako sa trabaho-trabaho, tapos konting income, gala noon, kung saan nagpupunta, barkada dito, barkada. Hindi ko naman sinabi mga farm bill na kailangan huwag kang magbarkada kasi kaparty mo rin ng buhay mo yan. Kailangan part talaga ng isang tao na magkabarkada ka, halubilo sa iba. Kaya lang, yung dumating sa punto na sabi sa akin ng may-ari na kailangan na daw talaga ibenta. So, yun, naghanap ako ng paraan para talagang, kasi maganda yung area mga ka-farmily, bawat pagitan yan, sa iba naman na may-ari sa kabila, sa tabang gilid, iba naman may-ari.
sapa yan na maliliit. So, mayroon talagang tubig diyan kahit saan gilid ka pupunta may mga tubig. So, hanggang nagkaintindihan na tapos siyempre sabi nga lang daw masyado daw akong ambisyosa, sabi na iba, nag-aambisyon wala namang sapat na kakayahan. Hindi ko naman sila pinakinggan mga ka-farmville kasi alam ko naman sa sarili ko na talagang 'pag gusto ko talaga, gugustuhin ko talaga gano'n ako, eh. Saka malay ko ba na may reward sa akin si Lord, pasensya na sa akin talaga siya napunta kaya 'yan tinuloy-tuloy ko na. Saka pininindigan ko talaga mga ka-farmville na kinuha ko na, inumpisahan ko na kaya ipagpatuloy ko na. Kaya yung bandang huli, naging akin talaga siya mga ka-farmville. So, anyway, malit na kwento lang naman yun. So, ito, ang aking mansyones mga ka-farmville. So, nilinis ko na siya. Talagang wala pa siyang banggira mga ka-farmville. Kasi sa lupa muna kami nagsasaing. So, anyway, okay lang yan kasi nakasurvive naman kami talaga. So, ito yung parting kwento na maliit ng aking buhay mga ka-farmville. Pinakita ko sa inyo, hindi naman ibig sabihin nagyayabang ako or ambitious vlogger ako. At sinishare ko lang no, konting aral sa iba na hindi kahit wala tayong kasapat na kakayahan o wala tayong pera, sabi nila mag-ambisyon tayo. Nasa atin talaga yung maka-farmville kung talagang gusto natin magkaroon ng ganyan o magkaroon ng sarili nating lupa. Kailangan talaga natin ikontrol ang ating sarili maka-farmville para at least makikita natin na dapat pala ganito, dapat ganyan. Mayroon talaga dapat parang paglaanan kasi hindi natin yan paglaanan mga ka-farmville. Walang mangyayari sa atin hanggang sa pangarap lang tayo kung hindi natin siya umpisahan. So thank you mga ka-farmville at saka pasensyahan nyo na ang aking pag-edit. Talaga may mga muto, may mga ingay pa kasi simple bago pa lang ako sa ganitong mga naway natutunan kayong aral mga ka-farmville. Thank you. Paki-like lang mga ka-farmville kung nagustuhan niyo ang aking storyline.